Gabi pa nga lang ay nagre-request yung mga anak ko na magluto daw ako ng pasta carbonara kinabukasan. Maaga nga akong gumising para magpunta ng palengke at hagilapin nga yung mga sahog ng pasta carbonara na to. Sa totoo lang natatakot talaga akong bumili ng mga frozen food dahil yung mga frozen food nga na nabili ko ng mga ilang araw o buwan na rin nakalipas ay halos pag niluluto ko nga ay maasim-asim na dahil sa manay brown at nga dito sa amin. Hindi naman nga ako expert sa pagluluto kaya gumamit nga ako ng TikTok at YouTube para lang makita yung tamang pagluluto nga ng carbonara. Hindi kasi ako pamilyar sa lasa ng carbonara dahil madalas nga talaga nating lutuin kapag may mga okasyon ay spaghetti, palabok at bihon. Nakatikim nga lang ako ng carbonara nung in-invite nga ako ng friend ko at siya nga ay nagpa-cater. At eto na nga, nagisa lang ako ng sibuyas, bawang, ginisa ko nga rin yung ham na nabili ko na medyo frozen pa nga. Tapos naglagay din ako dito ng evaporada. Nilagyan ko lang ng kaunting asin, 2 cube nilagyan ko rin at paminta. Papakuluan ko nga lang ito ng bahagya at isusunod ko na nga dito yung Nestle cream para nga maging creamy yung kanyang lasa. Lalagyan ko nga rin pala ito ng cheese at milk. Tapos kahit anong brand pwede nyo ditong gamitin. Bahala na kayo kung anong gusto nyong lasa ang mangyayari dito ngayon sa ating niluluto. Naglagay nga pala ako dito ng 2 cube dahil hindi ko nga mahuli yung lasa kapag asin lang yung aking nilagay. At dahil ni-request nga sa akin ito ng aking mga anak kaya ayan ang mommy for the go. Nag-aalburuto na siguro yung mga alaga nito sa tiyan kaya ang kulit-kulit na gabi pa lang kinukulit na ako na magluto nga raw ako ng carbonara kinabukasan or bukas. At dahil nasa probinsya nga tayo wala ditong Jollibee, wala rin McDo kaya ayan pinagbibigyan ko na lang yung mga bata kapag nagre-request nga sa akin na magluto ako ng ganito. Minsan nga lang naman din ako magluluto ng ganito at iyon pa tipid dahil nandito lang ako sa bahay, marami akong maluluto tas makakatikim pa buong pamilya. At ang kinagandahan pa nga doon nakakapag-bonding kayo ng mga anak mo at ng pamilya mo pag dito kayo sa bahay kumakain. Sabi ko nga sa inyo, kwento ko lang sa inyo nung kabataan ko, bihira lang talaga ako nakakakain ng mga ganitong klase ng pagkain. Nung panahon ko nga hindi pa talaga uso yung ganitong carbonara. Ang madalas talaga lutuin nun pansit at spaghetti lang. Tapos makakatikim ka lang ng mga ganitong klaseng lutuin kapag merong okasyon o kaya naman binibigyan ka ng kapitbahay mo or nai-invite ka sa mga party. Kaya kahit hindi talaga ako marunong magluto, naku ngayong nanay na ako, pinag-aralan ko talagang magluto talaga para naman maipatikim ko sa mga anak ko yung mga ganitong klase ng pagkain. Syempre hindi naman ako araw-araw nagluluto ng ganito. Pag minsan lang or meron lang talagang budget or merong sobra. Bumili nga rin pala ako ng 1 balot na tinapay at nagulat nga ako, halos 5 piso lang ang isa, napakalaki pa. Yun nga lang pag binili mo to 50 isang balot, nakabalot na talaga siya kaya hindi pwedeng tingiin. Kaya binili ko to 50 isang balot, 10 piraso na, halos 5 piso nga lang yung isa. Tamang-tama to, dito ay palaman sa tinapay, no? At syempre tinikman ko na nga, syempre titikman muna natin bago natin ipatikim sa ating mga anak kung papasaba. Pero para sa akin okay na kasi nakuha ko yung gusto kong lasa. Sa paglalagay nga pala ng cheese nito, nilagyan ko po ito ng cheese. Sa paglalagay ng cheese, bahala na kayo kung gusto nyo yung masyadong maalat. Depende kasi sa cheese na ginagamit natin dahil meron talagang keso na maalat na yung lasa. At hindi naman halatang gutom na gutom ako dito, no? Pawis na pawis ako kakaluto dahil napakainit nga ng panahon. Sapos sige pa akong takbo dito, takbo doon. Ay naku, buhay talaga ng nanay. At yun na nga mga mare, maraming salamat sa pagsama sa akin at salamat sa aking mga followers and non-followers at mga supporters na mayroon ng mga badge na nakapollow sa akin. Ako maraming salamat po, no? Huwag kayo sanang magsawa.